mapa-ikapu or mapa-repentance, everything will go back to our relationship. And if you don't mind me telling you this, I know na most of our problems roots in relationships. Whether it's employment, relationship, family, ministry, most of all, yun pong mga victories, yun pong mga troubles natin in life roots in our relationship. And one key area that we need to learn about relationship is that you have to know who you are and what your part is in that relationship. Okay? So, tatanungin ko kayo isa-isa. Medyo matagal-tagal ito. Pero it's gonna be fun. It's because doon ko makikita kung willing tayo na... Hindi, yun ang una. Yung mga nakatayo. Hindi, volunteer. Volunteer. Gusto ko kung magsimula tayo sa katanungan na ito. I'm sure, meron tayong mga qualities at mga attitudes na gustong makita mula sa mga kapatiran natin, mga kasama natin. Gusto mo mabait? Gusto mo mabait? Mas mabait? So, let's start with this. Ano ang gusto ninyong makita sa inyong mga kapatiran, sa ating mga kapatiran? Yung ugali na gusto ninyong makita. Let's start with John Rover. For me, initiative. Initiative. Gusto mo yung hindi na inuutusan? Oh, okay. So if you have your initiative, you go on time, and it comes all together. Okay. Brother George, anong gusto mong makita sa kapatiran mo? Yun bang pagbungad mo sa kanya, nakita mo na yung kanyang mukhang maliwanag? Maliwanag. Yung bang... Naka-chin-chat-chu. Yung masaya. Masaya siya. Yan. Masaya. Brother Engelbert, anong gusto mong makita sa akin bilang kapatid mo sa Panginoon? Anong gusto mong makita sa mga kapatiran natin? Siyempre, una sa lahat, ayaw natin ng magulong relasyon. That's a given thing. That's not even a question. That's our desire. So, kung ayaw natin na makakita ng kaguluhan, what do you want to see from them? What do you want to see from them? Go ahead. Humbleness. Humbleness. Brother Ian. Medyo, hindi ko alam kung matatanggap po yung sarili ko. Hindi pa rin. Ang gusto ko po makita po sa mga kapaliwan, as a church, yung kabanalan. Kabanalan. Thank you. Sister Bibi. Hindi, sabihin niya. Kasi lahat tayo magbibigay ng comments. Wala sa akin na parang kay Brother Diyos kanina ba? Kababaan ng loob at saka yung pag nakita mo maliwanag. Kasi Paano kung madilim? pagdating mo magandang Magandang gising. aura. Kasi lalo na pa dito sa church, Okay. manabahan ka kung nakita ka ng kapatiran na ang aura ay iba. Nakaka-inspire. Sister Nita. Kung ano, totoo. Totoo. Hindi Tupperware. Hindi plastic. Sister. Understanding. Actually, parehas kami ni Sis. Okay. Brother Robert. Yung magandang mag-encourage. Positive. Positive. Okay. Selena. Gusto ko yung hindi KJ. Kasi meron ba yung parang kapatiran mo siya, pero parang ang layo niya, kasi parang parang masyadong parang gusto niya yung banal na ba? Hindi ba? Kasi wala naman talaga yung banal na Panginoon Diyos lang. Yung parang titignan ka sa panlabas mo. Okay. Gusto ko talaga yung parang yun sinabi nung nauna, yung totoo talaga. Okay. Yun. Sister Rosie. Ito po lagi siya first love na lagi. Nandiyan lagi ang first love niya sa Panginoon.
Okay. Basta naman. Sinabi din. Sino mo? Sinabi na Caring. Sister. Ben. Gusto ko yung totoo at saka Kapag pa kumaba. Sister Mike. May sa service sa Lord. Tapos yung paligid dito, very upfront. Yung totoo, yung gano'n. Straight up siya. Humility. Sister Cookie. Sa'yo pa, generosity. Nagpaparinig. Nagpaparinig. Okay, ano? Commitment and sincerity. Commitment. Sister Bang. All of the above. Or none of the above? Any, yung particular na Talagang love sila. Sister Denai. Masayahin. Sa Nancy. As a servant of God, pakita sa'yo yung Bunga. salita, gawa. Okay. Second. To make it short, ano ang sagot nila? The presence of God, the face of God. Hindi na, nagkagabi. Sister. Open-mindedness. Open-mindedness. Second. Unite sa buod ng nakaraan. Sister. Tsaka yung totoo, Okay. So, bottom line is, we all wanted someone na very ideal. Yung somebody na sasamahan mo, somebody na tutulungan ka, somebody na very positive, hindi plastic, hindi maere, hindi KJ. So everything that you had spoken, these are all qualities na ginugusto natin. Even if you would ask me everything that you have said, yun ang gusto kong makita sa mga kapatiran. But the bottom line is that, yun din ba ang nakikita ng kapatiran sa atin? Ang tawag nila dito sa pinag-aaralan ko is, yung i-reverse mo yung ginugusto mo sa ibang tao. If this is what I want from you, am I doing it to you? Kung ang gusto ko ay totoong tao, ako ba ay totoo sa'yo? Kung ang gusto ko ba ay generous na tao, generous ba ako? Kung ako ba ay kung gusto ko ba ng humble na tao, am I humble to you? Is that those qualities na binanggit mo natin, if we would apply this principle of reverse psychology, babalik sa atin lahat yon, and it would fall into a passage sa Matthew chapter 7 na sinabi niya, sabi sa Matthew chapter 7 verse 3, sabi niya, sa Tagalog, Pastor Nomer, meron kang Tagalog na Biblia eh. Matthew 7 verse 3. Ako sabi sa verse 3, bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, hindi mo napapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata. Okay. Puwing tsaka gatahilan. Usually, pag may problema, ang hinahanap natin is it's either solution, and one of our way to find solution is to look for the root of the problem. Usually, pagdating ng problema, ang hinahanapan natin ng problema ay ibang tao. Never natin i-focus yung lens natin sa ating mga sarili. And that is so sad. Because human nature testifies that that's
being human. Pag nagkamali or merong sigalon, naghahanap na tayo kung sino kaya ang nagsabi nun, sino kaya ang nagsabi nun. You know? Pag merong problema, hinahanap natin yung source. But didn't you know that most of the time, ang source ay tayo rin? Because it's not about what you are expecting others to show to you their responsibilities. It's you showing your responsibility to them. Kasi alam natin na, meron sinabi si John Maxwell, sabi niya, you attract who you are. You attract who you are. So kung ano yung gusto mo, na-attract sa'yo. Okay? But the bottom line question is, yung mga qualities ng mga attitudes na binanggit natin kanina, are those seen from us? Nakikita ba sa atin yung mga bagay na gano'n? Because in a relationship, you don't solve others. You solve yourself first. Because that's the only way for you to solve other people after you have solved yourself. Because the real problem is not other people, it's us who is the problem. So in convenient versus covenant relationship, it plays a big role when you understand your responsibility and when you understand who you are in that relationship. Because human nature tells us na kung okay ka sa akin, okay din ako sa'yo. Pero pag hindi ka na okay sa akin, hindi na rin ako okay sa'yo. Because nagre-reciprocate lang tayo. Whatever you show to me, I will show it to you. But that's convenient relationship. That is earthly relationship. But we do not belong to an earthly family. We belong to a spiritual family. We belong to one God. And so you cannot choose to have a convenient relationship in a spiritual setting. It's because it's not gonna last. It's not gonna prosper. Kung ang gagamitin nating ugali ay ugaling makatao sa pamumuhay na spiritual, it's not gonna work. It's not gonna work. Kung i-apply ninyo yung principle na ito na, ano ba, ugaling daga. Sorry, yun ang pumasak sa mind ko. Hindi ka po pwedeng mag-prosper sa pakikipagrelasyon sa daga kung hindi ka daga. You cannot have a lasting and intimate and meaningful relationship to everybody, not unless you become who they are. That's the bottom line. First thing that we have to understand in this relationship is that we have a spiritual relationship. Second, you cannot use convenient relationship. Hindi po pwedeng mahal mo ko, mamahalin kita. Hindi pwede ganun. Na ang principle na kinakailangan i-apply sa atin is yung covenant relationship. Na ang covenant relationship is the opposite of convenient relationship. Na kahit na inconvenient ka sa kasama mo sa church, Lord, ang haba na ng pasensya ko. But you do not belong or you're not using a convenient relationship. You will be applying covenant relationship. So it doesn't matter kung sino ang may problema when you belong to a covenant relationship, it's still gonna prosper. It's because it's all about being one. It's all about being brothers and sisters. Amen? Okay. So, to prosper in our ministry, we should strive. Pagsumikapan po natin. Alam niyo ba na ang covenant relationship ay hindi ho madali? Mahirap po yan. Hindi lang mahirap. Isa itong trabaho ng bawat isa na kinakailangang pag-ukulan natin ng dugo at pawis at panalangin. Maraming panalangin ang kailangan nito. At hindi ganon kadali na lumulutang or lumalabas ang result ng trabaho natin when it comes to
planting spiritual relationship or covenant relationship sa ating church, hindi po ganun kadali. Kailangan po nating magbigay ng extra effort, extra patience, extra long suffering. But then of course, the first step to achieving that goal is knowing who we are in this relationship. Knowing who we are in this relationship. First of all, how do you know? Alam niyo ba na pag hindi mo kilala ang isang tao, hindi mo rin siya magugustuhan. Sino ang hate niya ang sarili niya? Wala. Okay. Pero napansin niyo ba na pag nakilala mo ng isang tao at maganda at kagusto-gusto yung kanyang ugali, nagugustuhan mo rin. Kasi meron ka ng point of reference na magustuhan siya. Pero nung wala kang point of reference na magustuhan siya, walang, dinededma mo siya. hindi mo siya kinakausap, no? Wala talaga, walang feeling, walang vibe, kung tawagin nila, no? Pero when you begin to know that person at meron kang point of reference na magustuhan siya, something very positive, something very attractive sa attitude niya or sa quality ng pamumuhay niya, then you are attracted and you are drawn to that person. What I'm trying to say is that, how well do you know yourself? Myself. Gaano mo kalubusan na nakikilala ang iyong sarili? Okay? Nagkakaroon ng sourness sa relationship when someone tells you something that you don't believe you are that person. Sinong lahat ba tayo nagdadrive dito? O sinong hindi pa nagdadrive? Okay. Meron pong itinuturo sa driving na sinasabi nilang blind spot. Ang blind spot, ito yung part na pag nakaupo ka, titingnan mo yung side mirrors mo, there's a spot on your side na hindi mo nakikita, hindi nakukuha nung side mirror mo. Kaya merong fix na ginamit. Meron silang binibentang maliliit na mirror, inilalagay mo sa lower side ng mirror, ng side mirrors mo, para makita mo yung blind spot. Didn't you know na tayong lahat ay merong blind spot? Akala mo, hindi ka ganon? Pero ang totoo ay ganon. Every one of us, even me, you can ask my wife. She has a lot of comments against me sometimes, but this is true. I'm trying to be honest because I want to be blessed also with what I'm telling you. Meron tayong kanya-kanyang blind spots. And sa covenant relationship, ito ang trabaho ng mga taong belong doon sa covenant relationship na iyon. To expose the blind spots sa buhay po natin. Na may mga, sa atin kasi, ang medyo wala sa atin, sa ating lahat, not just you, including me, minsan wala tayong self-awareness sa mga ginagawa natin. Akala mo okay lang, pero hindi na pala okay. Di ba? May mga sinasabi tayo, may mga kilos tayo, may mga attitudes tayo, may mga qualities tayo, may mga ginagawa tayo na we think we're fine. But to some, it's not okay. It's very offensive. Hindi nakakapag-enrich ng relationship. And so what I'm trying to say is that in the covenant relationship, kahit na nakakaasiwa ang ugali ng kasama natin, hindi ka dapat maasiwa sa ugali niya dahil ka-covenant relationship mo siya. Ang covenant relationship, if we would put it in this way, it is like
till death do you part, whether you like it or not. You have to love them, you have to like them, kahit na very unlikable sila, kahit na hindi maganda ang kanila ugali. But you have to show them that covenant relationship by sometimes talking to them or exposing the blind spots that they have. Para lang sa gayon, mga minamahal na kapatid, ang ating relasyon ay magkaroon ng isang meaningful na pakikipag-ugnayan sa bawat isa. Okay? So, what I'm trying to say is that we need to strive. We need to strive. I applaud you kapag nananalangin tayo ng maraming mga kaluluwa, nadali ng Panginoon ng maraming mga kaluluwa rito. But sometimes, nakakaligtaan nating ipag-pray at nakakaligtaan nating trabahuin yung main focus ng ating ministry, which is us. Every quarter, nagmi-meeting kami sa corporate management, at ang president ng may-ari ng company namin, lagi niyang sinasabi, keep the main thing the main thing. What's the main thing? What's the main thing? The main thing is our relationship. Because if we lose this relationship, we lose this church. If we lose this relationship, kapag nag-break ang mga relationships natin, everything breaks. Walang practice. Broken ang pag-awit. Bakit? Merong sigalat eh. Hindi mo maramdaman ang presence ng Lord sa intercession. Bakit? Masama loob niyo sa akin. Di ba? I mean, you could practice the whole day, but it's not gonna matter. It's because there's something broken in that relationship, and unless that relationship is healed at talagang naayos na gusto, then that's the only time na magkakaroon ng physical manifestation ang presence ng Panginoon. And it is something na kinakailangan natin na mai-prioritize because we must keep the main thing the main thing. Okay? Marami tayong differences. It's true, marami tayong differences. But how do you make or create an atmosphere of covenant relationship in our church? First of all, you have to know who you are. Magkaroon tayo ng self-awareness. Look at the blind spots sa buhay natin. What are the blind spots? May mga tao na mahirap tumanggap ng kanilang blind spots. Pag sinabihan mo na, sister, Brad, medyo ganito ka. Ha? Anong ganun? So in the covenant relationship, mga minamahal na kapatid, we must strive to create an atmosphere. There's a great difference between a thermometer at saka thermostat. Yung thermometer, minimeasure niya yung coldness at saka yung warmth ng lugar. Yung thermostat, nag-a-adjust ng actual na temperature sa isang room na kagaya nito. You cannot be a thermometer sa relationship. Nasusukatin mo kung gaano mo kalab or kung gaano mo ako kahit. You can never succeed and our relationship will never flourish kung lahat tayo magsusukatan. Uy, hindi mo ako binati ng isang araw. Alam mo yun, 1 point. We are encouraged to become thermostats. Na tayo ang nag-create ng atmosphere. Yung atmosphere na, medyo cloudy ngayon. Cloudy with a chance of meatballs. Medyo cloudy, parang there's something missing, there's something empty. Nasubukan niyo bang pumasok sa isang room na parang walang tao? Nasubukan niyo bang pumasok sa isang room na parang wala na?
it's because something is wrong in that relationship. Okay? Minsan, pag nandoon ka sa isang sitwasyon na gano'n, para kang yung kasabihan, hindi naman kasabihan, basta quote lang ng isang pastor. Sabi niya, I don't want to be that person that brightens the people's lives in a room when I leave. But I want to be that person that brightens the room when I come in. Yung mga pagpasok mo, at paglabas ng isa, ay, salamat. Naintindihan niyo yung sabihin. Or, yung pagpasok mo, ay sis, salamat, nandito kayo. It brightens the room. That's the principle of being a thermostat in that relationship. Okay? Once na, halimbawa, nagkasala ako kay Sister Vicky. Halimbawa. Human nature would teach her, will tell her, and even sometimes experience will tell her na magalit siya sa akin. Okay? If that's perfectly right, and that's legal, na magalit ka. Kasi ako nagkasala sa iyo, di ba? But in a covenant relationship, everything turns around. Everything turns around. That you would do your part as part of that relationship. In a covenant relationship, you will try to reach out that person na nagkasala sa iyo, hindi ikaw ang maghihintay. Because you are a thermostat, you're not a thermometer na mag-measure lang ng warmth at saka ng coldness ng isang room. You create an atmosphere. You create an atmosphere. Naiintindihan niyo ako? And creating an atmosphere is something na nakukuha kapag meron kang self-awareness. May mga taong walang self-awareness. So sad. May mga taong walang self-awareness that they don't really realize who they are. They don't really understand what they should do, and they don't really understand their responsibility sa relationship. Okay? Tandaan po natin na lahat tayo may kanya-kanyang responsibility sa relationship natin. Hindi pwedeng ako lang ang, alam niyo yung one-sided relationship, one-sided love affair, ang pag-ibig daw, pagsasama daw para maging maayos, kinakailangan two-way, hindi laging one-way, hindi laging yung isa ang nagpapasaya sa'yo, siya lagi ang nagpapasaya sa'yo. No, it's not gonna prosper. Lahat po ng relationship, ang basis ng prosperity ng relationship is that principle of two-way relationship. You do yours, I'll do mine. And when you're doing yours, I'll perfectly do mine. You know, pag meron pong reciprocity ng paggawa ng katungkulan natin sa ating mga kasama sa gawain ng Panginoon, then it creates that atmosphere of covenant na kahit na, alam niyo po yung how do I say this? Na kahit na alam mong deficient, meron pagkukulang yung isa sa relationship na yon, but you understand your role in that relationship. Ano man ang pagkukulang niya, ikaw ngayon ang magpupunan because you belong to that relationship. Okay? Let me give you a parable about the mirror, yung mirror test na tinatawag nila. Sa mirror test, mga minamahal na kapatid, doon nakikita, doon lumalabas yung self-awareness. Lahat tayo, araw-araw, maya't-maya, oras-oras, bawat segundo, gumagamit ng mirror. But we fail sometimes to apply that mirror thing spiritually. Now, when you look at yourself in the mirror, you see whatever you cannot see na ang ibang tao lang ang nakikita. Paglabas mo ng restroom at wala ka ng kaharap na salamin, hindi mo na alam kung ano ang itsura mo. Hindi mo na alam. But the truth of the matter is,
lahat ng taong nakakakita sa atin, paglabas natin after, facing the mirror, lahat yun kita nila. So there are things that you think you're okay, but other people see some things that are not okay. So when you apply the mirror test, sa mirror test, ang objective ng mirror test is to create self-awareness sa ating mga sarili. Baka kasi hindi tayo aware na pangit na ugali ko. Na lagpas na pala, lagpas na sa boundary yung aking ginagawa, yung aking kinikilos. Importante ito mga minamahal na kapatid na magkaroon tayo ng self-awareness in our covenant relationship because that's how you create a covenant relationship. Being aware of your own blind spot na kung sakaling na nag-falter ka or you make a mistake because you have your blind spot and na-hurt mo yung kasama mo sa covenant relationship, then you would begin to understand your responsibility na, hi sis, pasensya ka na ha, hindi ko nakakilos ako ng hindi maayos kanina. That's being aware of what you have done. But sometimes, in the ministry, wala tayong self-awareness. Na meron na pala tayong natatapakan na, buti nga sana kung bumubusina hindi bumubusina. Yun bang, dire-diretso no? Diba? Dire-diretso. Tandaan po natin, to create an atmosphere, it begins in us. It begins in us. Na kailangang aware tayo sa ugali natin, sa mga attitudes po natin, sa mga ikinikilos natin. Because if you're aware of your own blind spot, that creates that scenario na at least meron kang, you're responsible. Na hindi tayo irresponsableng miyembro ng ating community because responsible tayo sa ating mga sariling buhay. Sabi rito sa notes ko, sabi niya, some look at everybody as having problems but themselves. Some look at everyone as the problem but themselves. Some look at others as the source of problem, perpetrator, but not themselves. So in a relationship, pag nakikita mong pangit ang ugali ng isang tao, babalik ko yung unang tanong ko kanina. Yung expectations mo sa kanya, are you meeting that expectations ba para sa kanya? Kasi you're expecting an expectation from me. But the question is, are you meeting your own expectations of yourself? Naiintindihan niyo ba kung inaanto kayo sa sa sinishare ko ngayon? But it would really help. It would really help, mga brothers and sisters, na over the years na asawa ko kami ni Sister Cookie, we know for a fact na sa courting stage, sa boyfriend-girlfriend stage, you don't care kung merong, and sometimes naka-camouflage yung flaws, yung mga pangit, hindi pangit, euphemism, yung mga blind spots. But then, pag nagsama na kayo, nagsa-surface. Why? It's because that's their blind spot. There's nothing you can do about blind spots. It's there. The only way to correct that blind spot of you is that you have to know that you have a blind spot. Kaya nga kinokorek mo doon sa bibili ka ng maliit na mirror so you could see your own blind spot pag nag-back up ka, pag nag-reverse ka. So, ganun din po sa ating mga kapatid na
let's be a thermostat, not a thermometer. We have to make a push. We have to make an extra effort na ma-create itong covenant relationship po natin. Okay? Because if we would understand kung papipiliin ko kayo, kung sino ang gusto ninyong maiwan dito sa church. Yung totoo, yung humble, masayahin, ano ba? Generous, sincere, walang maiiwan dito. Wala akong maiiwan. Kasi may kanya-kanya tayong ay may ugali tayo na inaayawan ng ibang tao. But, if you understand that you belong to a spiritual family, and to create an atmosphere of covenant relationship, you do not address your problem to that person, you address your problem to yourself. Maybe, na kapag nakita ng kasama mo na, ay, si Pastor Alan nagbago na, okay na siguro siya. Maaaring mahihipo rin yung puso at isipin niya na, ako kaya nagbago na rin. Ang issue naman lagi sa church is all about relationship, nothing else. Nothing else. Wala akong ibang root cause ng issues kundi personalities, perspective, and that's it. May mga maliliit na bagay na, naku naman, biglang pinapalaki. May mga malalaki na sobra na lang kung magpalaki. What I'm trying to say is that it is our responsibility to create that atmosphere. To create that atmosphere. First, Pastor, bakit? It's because you are part of this community. You are part of this community. It is my and your responsibility not just to create it, but to be consistent with it. Kasi kung isang araw lang, alam niyo minsan, ito nga ang malimit na binabanatan ng ibang mga pastors sa Amerika. Yun bang mga nagbibigay ng mga revival meeting. After ng revival meeting, nawala na yung revival. You know, sometimes, seasonal, hindi consistent, hindi continuous yung ating response sa message ng salita ng Panginoon. Sometimes ang very positive yung at the moment na nakikinig tayo kagaya ngayon, very positive yung ating response. That in a way can create an atmosphere, but it would not sustain that atmosphere kung hindi tayo gagawa ng extra effort na i-sustain yung relationship na yun. Not through the lens of convenience, but through the lens of covenant. Okay? Matutunan po natin na matutunan po natin na makita ang responsibility natin sa bawat relationship nito. Sa bawat ugnayan natin dito sa church. All failure sometimes roots in ang source niyan minsan ay ang ating convenient mentality na nakasettle lang lagi tayo sa mga convenience. Sa Amerika, uso na yung drive-thru, pati drive-thru wedding. Merong 3-minute wedding sa Las Vegas. Mamimili ka kung sino magkakasal sa'yo, si Elvis o si Madonna, si Justin Bieber. Mamimili ka. But after that, hiwalay. You know? Convenience. Convenience. Minsan nagtatalo kami ni Mrs. dahil sabi ko parang na-adapt ko ng
convenient mentality ng mga ng mga Amerikano dahil ayaw ko nang nakatayo ng matagal sa queue sa grocery. Ayaw ko nang ako ang laging huli sa pila. So, alam niyo yung convenience. That's what America is now. Kaya nauso yung fast food. Wala na hong bibihinan ng family na nagluluto sa gabi. Everyone goes out and there's nothing wrong with it. But then, when you lose your values and you lose your relationship because of convenience, what's the matter? Di ba? What's the point of being convenient and you lose your family? Di ba? Lahat tayo nai-inconvenient. Lahat tayo. But when you feel like being inconvenienced by somebody here, let's keep in mind that they belong to that covenant relationship. Kaya nga, sa chapter 13 ng 1 Corinthians, ang first na description, actually tatlo lang ang description ng love sa 1 Corinthians chapter 13. Love is kind, love is patient, and then, kasi karamihan is negative. Love do not do this, love do not do that. Pero yung word na patience, sinay ko nito kagabi, yung word na patience ay merong connotation na you allow that person to abuse you to a certain degree. Na hindi naman hanggang sa papatayin ka ay magpapaabuso ka, no? To a certain degree, you would allow someone in that relationship for them to abuse you. That's the meaning and connotation ng word na patience sa Greek word. Na pag sinabing ganito na, pag sinabihan ka ng something bad, and nagre-react tayo kaagad, question is, that do you create an atmosphere of camaraderie or sisterhood or brotherhood right away kung sasagot ka? Ang America ngayon, they're all into human rights. It's my right, and it's my right. Minsan, pag sinabihan ka ng mali, it's your right to speak what is true, di ba? But when you apply love, you would just let them bash you, let them say whatever they want to say to a certain degree because that's showing patience. Minsan, wala tayong patience. It is true. Naglulus ako ng patience minsan. Nawawala yung pasensya ko. Kaya minsan ako nagiging pasyente. Naget niyo yung ibig ko sabihin? When you lose your patience, you become impatient, di ba? So ikaw na ngayon ang nagiging victim instead na ikaw ang nagiging victor doon sa time na yun. It's because you became a thermometer and not the thermostat. A thermostat. So, ngayong gabi mga kapatid, I know na may mga tanong kayo, so it's just an encouragement on my part na being a leader, hindi naman problema ang, sabi ko nga, ang ibang bagay. Minsan ang problema talaga natin yung relasyon natin. So, kinakailangan i-address ito in a way na makita natin lahat kung sino tayo. We all have our expectation. I asked every one of you kung anong gusto ninyong ugali ng mga kasama natin. But the bottom line is that, ganun ka ba sa kanila? Kung naghahanap ka ng mabait, na sister, mabait ka ba? Kung nangangailangan ka ng totoong kapatid, totoo ka ba? That's the bottom line. That's the bottom line. So, let's bow our head before I give you a chance na magtanong. Lord, salamat sa salita mo. It is true, Lord, na inaamin po namin na mas malimit po namin makita ang katahilan sa mata ng aming mga kapatid. But never po namin napapansin ang puwing sa aming mga sariling mga mata. Mabilis po kaming maghanap kung sino ang problema. Pero ang totoo pala, minsan kami ang problema.
na mabilis po kaming mag-judge, mabilis po kaming magbigay ng komento sa mga bagay-bagay sa buhay po namin. Pero, Lord, we never looked at ourselves as the source of the problem. Forgive us for being a thermometer for the most part ng aming mga pakikipag-ugnayan. And we failed to become thermostats sa buhay ng aming mga relasyon dito po sa church. Tonight, Lord, pinagkakatiwala namin sa inyo ang aming mga ugnayan. Inakin po namin na simula sa gabi ito, Panginoon, ay marirealize namin na hindi ang kasama namin ang may problema, kundi kami ang may problema. And in order for them to change, we have to change ourselves first. And so, with this, having said this, Lord, may we ask you for your grace. May we ask you for your guidance. May we ask you, Lord, for your blessings that you create in us, Lord, those qualities, those attitudes that we want to see from our friends and from our brothers and sisters. Na Lord, makita namin ang aming responsibility and we would create an atmosphere of covenant relationship instead of convenient relationship. May we understand, Lord, the meaning of covenant, and may we see the essence of holding and upholding, Lord, this covenant relationship in our in this ministry, O Lord. And so tonight, pagpalain mo po ang aming mga pagtatanong. Hayaan mo, Panginoon, na makapagbigay po kami ng ibang mga ideas, karagdagang ideas, upang matutunan pa po namin ng higit ang itinuturo po ninyo. Ang lahat pong ito ay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, sino ang may tanong? Walang tatanong. Maya-maya maraming tanong. Go ahead. Share. Last night, one of my shares is this movie. I think it's like connected to our topic, right? So, parang gusto kong mag-share, no? Kasi may situation ako na talaga yung patience ko is like enough. Siguro yung mga nakakilala sa akin at mga acquaintance ko, mga friends ko, they know this. And then there's a topic. Well, Ate Eva was asking, if you can't handle it anymore, let it go. Give it to the Lord. And then I was like, so I let it go. I don't have a chance to like ask because that moment I don't really know what to do anymore with that part of my life. And then that morning, it was like answered because I let it go. I let it to the Lord.